Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Si Dante Maravillas. So, dito na naman po tayo sa ating podcast ngayong araw na to. Sarap. Life with Dante M. Timo na tayo. Masarap na herbal tea. Paragis. Yan, para laging healthy po. So ngayong umaga, pag-usapan po natin itong naging desisyon ng Supreme Court. Tamang-tama ito sa mga may relasyon, mga mag-asawa na may problematic relationship sa kung ano-anong rason. Itong isishare ko po sa inyo ay isang case na dinesisyonan ng Supreme Court. Ayan sabi dito, Supreme Court rules emotional detachment valid ground to nullify marriage. Yan si Chief Justice Ismondo po. So meaning, mga kababayan, yung inability ng asawa, spouse, to love or emotionally connect when rooted in genuine personality disorder may be considered psychological incapacity at pwede siya magamit as legal grounds para ideklara yung marriage void. Ibig sabihin invalido yung pag-asawa, yung pagpapakasal, yung annulment of marriage, mga kababayan. Ground for annulment of marriage. In a decision penned by Senior Associate Justice Marvic Lunen, sabi ng Supreme Court Second Division or the Supreme Court's Second Division reinstated an earlier ruling ng RTC or Regional Trial Court which declared a marriage void from the beginning due to the husband's psychological incapacity to fulfill marital obligations. The couple met in 1999 and married in secret in 2002. They did not immediately live together as the husband worked in Saudi Arabia. During a brief visit in 2004, they held a church wedding after which the husband returned abroad. Madaling sabi, kasi nagtatrabaho sa abroad, mga kababayan, yung lalaki, hindi masyado nakilala yung pagkatao. Hindi masyado nakilala ng kanyang asawa. So, yun ang napaka-importante sa pag-aasawa, mga kababayan, na medyo dapat mahaba yung engagement period. Sa engagement period, mga kababayan, kasi doon natin nakikilala yung pagkatao. Kasi napakahirap na hindi mo man masyado kilala yung asawa mo, then nagdesisyon kayo na magpakasal. Yun pala, may problema. May psychological incapacity yung husband. Ayun, nauwi, mga kababayan, sa annulment of marriage kasi naging problematic yung kanilang relasyon. Yun ang nangyari po dito. Kaya yung advice natin sa mga kabataan ngayon, kilalanin po, huwag magmadali. Tulad ng mga advice ng mga sinauna, di ba, ng pag-aasawaan niya, hindi yan parang isang kaning isusubo na pag ikaw ay napasok, iluluwa mo na lang. Di ba? So ito yung yung case ng mag-asawa na hindi nakilalang maayos yung kanyang asawa. Kasi nasa abroad, hindi madalas yung kanilang pagkikita. At nang magpakasal sila, mga kababayan, long distance relationship kasi nang magpakasal, after ng wedding, bumalik na naman po sa abroad para magtrabaho. So sabi dito, when he came back to the Philippines in 2005, they lived together intermittently and had 2 children. A son in 2007 and a daughter in 2012. Then over the years, however, their time together totaled only about 5 years, marred by frequent arguments and separations. So pag nagkikita sila, hindi pa magkasundo. Lagi nang hindi nagkikita kasi nagtatrabaho sa abroad, nang magkita naman, nag-aaway pa. Hindi magkasundo.
mga kababayan, nasanay na wala. Di ba? Siguro nagbubuhay binata pa rin yung lalaki. Ganon. So sabi dito sa balita, in 2016, the husband petitioned for the nullity of their marriage, supported by a psychologist's diagnosis that he had passive-aggressive personality disorder, an illness marked by emotional detachment and difficulty maintaining close relationships. So while the RTC initially granted the petition, it reversed its decision following due process concerns raised by the Office of the Solicitor General. The Court of Appeals later dismissed the husband's appeal, but the Supreme Court sided with the husband, affirming that his psychological incapacity had been sufficiently proven. So ang nakapagtataka dito sa kwento, mga kababayan, sa kaso, ang nagpetisyon yung lalaki, imbes na yung babae, yung asawang babae, ang mag-file ng annulment of marriage para niya Mr. Maravillas makaduda. Makaduda nga. Pero pinaboran, mga kababayan, ng pinaboran ng korte. Di ba ang dapat may rason na may rason na mag-paanol ng marriage yung babae kasi yung kanyang asawang lalaki ang may problema. So dito sa kasong ito, mismong yung lalaking may problema ang nagpa-anol ng kanilang kasal. Di ba? But anyway, hindi man natin mababago yung kwento kasi ito yung kwento rito based sa kaso na idinulog sa korte. So sabi dito, the Supreme Court sided with the husband, affirming that his psychological incapacity had been sufficiently proven. Siya yung nagpa-examine eh. Under Article 36 of the Family Code, a marriage may be declared void if one or both spouses are psychologically incapable of fulfilling essential marital obligations, even if such incapacity emerges only after the wedding. So mismo yung lalaki ang nag-prove sa kanyang sarili na incapable siya na i-fulfill yung mga importanteng marital obligations. Kakaduda nga, mga kababayan, tingin ko nito nakakuha ng nakakuha ng ibang kulasisi at pati yung yung result ng kanyang psychological examination, baga yung nag-examine sa kanya kasabwat din. Di ba, mga kababayan, sige na niya, i-certify mo niya na kasi everything is possible, mga kababayan. Binabasa ko yung kwento, report dito sa Tribune. Sabi ko, di ba dapat ang magpetisyon for annulment yung babae? Kasi ang may problema yung lalaki. Siya mismo yung gumawa ng petisyon sa korte. Kung saan prinob niya sa psychologist yung sarili niya, incapable siya. Bakit ipoprove mo na guilty ka yung sarili mo na mismo? Di ba dapat na mag-prove yung asawa? Yung babae dapat na mag-prove na incapable na i-fulfill yung marital obligation, essential marital obligation ng kanyang asawang lalaki. Pero dito sa kasong ito, ang nag-prove na incapable siya, yung mismong lalaki, siya pa yung nagpetisyon for the annulment of marriage. Kaduda-duda po, may sindikato rito. Di ba po, mga kababayan? But anyway, ituloy lang natin yung kwentong kaduda-duda. So sabi dito, the court clarified that this incapacity must be deeply rooted in a person's character and must have existed before the marriage. It emphasized that the psychological incapacity may not be immediately visible and may surface only later in the relationship. Sa kasong ito anya, sabi ng korte, the husband's inability to emotionally connect stemmed from an upbringing marked by strictness and emotional immaturity from his parents.
While he fulfilled his role as a financial provider, he could not meet his wife's emotional needs, including companionship. Strict daw yung parents. Kaya ganon yung pag-ugali na nakuha ng kanyang anak, itong lalaki. Nadamay pa yung pagiging stricto ng magulang. Di ba, mga kababayan? Normal naman po yung pagiging stricto ng magulang. Dapat naman na maging stricto. Kasi pag hindi naging stricto, basta may limit din. Di ba? Napapariwara ang mga anak pag hindi inistriktuhan ng magulang. So, kailangan yon. Kasi normally, ang mga anak talagang normal lang pagiging matigas ang ulo. Di ba? Kaya nga sa Bible po, may verse, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Kailangan training. Ang training, di ba, sa military training, kung sa military training, paulit-ulit siya na dapat itinuturo mo para tumanim sa kanyang isipan. Na ito yung dapat na ito yung tama. Kasi yung mga anak, hindi pa man siyempre alam nila kung ano yung mga mali na ginagawa. Kala nila lahat ng ginagawa niya tama. So importante may guidance mula sa magulang. Kaya lang yung influence ng paligid, mga kakilala, yung surroundings, yan minsan ang problema. So sabi dito, the courts stress that loving one's spouse is an important, if not the most important, essential marital obligation. It concluded that the husband's inability to love his wife was caused by his psychological condition, in that he should not be forced to stay in a loveless marriage. So with that, yung desisyon ng korte, i-annul yung kanilang kasal. Ito yung annulment of marriage, mga kababayan, kasi wala pa din dito sa atin na divorce. May pending sa Congress, pero controversial kasi siya. Catholic country kasi po tayo, oppose ang church. So ang legal dito po yung annulment of marriage. Kaya lang ang problema sa annulment of marriage daw, masyadong expensive. Kasi dudulog ka sa korte, you have to prove yung tinatawag na psychological incapacity. Magastos yung court litigation. But anyway, with this, yung babae, ang maganda naman nito na epekto, yung babae, kasi null and void yung marriage nila, at yung lalaki na mismo yung nag-petition for annulment. Libre na sila. Libre na yung babae na makipagrelasyon at mag-asawang muli. Di ba? Yung lalaki, may problema siya kasi may records na siya sa husgado na he is incapable of fulfilling essential marital obligation. May records na siya. So, hindi na siya pwedeng magpakasal. May record ka na eh. Mangyari niyan, relasyon na walang kasal na. Di ba pa? Yan lang sa Bible, bawal ang ganyan. You'll be living in adultery. Pero ngayon po, hindi na yan tinitingnan. Kasi nasa time of Noah na tayo po. Marrying just like in the time of Noah. Marrying and giving in marriage. Kaya hindi na tayo nagtataka kung ngayon mga kababayan, pati yung nagkaroon tayo ng kultura po, yung throwaway culture, disposability culture. Di ba? Uso ngayon yung disposable, yung mga gamit, dispose lang, tapon lang ng tapon, na parang yung disposable spoon. Pagkagamit, tapon. Di ba? Yun na yung mindset ngayon ng mga tao, ng mga kabataan. Wala nang pagpapahalaga, mga kababayan, sa relasyon. Konting mga away-away, natingala po sa mga artista. Makita mo yung mga artista, mga kababayan, may paiyak-iyak pa. Grabe yung gastos, milyon-milyon yung gastos sa wedding ceremony. After several months, ayun,
hiwalayan na. Ano ba? Hiwalayan. Problema po, damay yung mga anak. Ito, dalawa yung anak. Di ba? Kaya yung advice natin, before na pasukin ang magulong buhay, lumagay na niya sa tahimik. Yan, di ba? Yun ang sabi ng mga matatanda. Pero nabago po. Ang ibig sabihin ng lumagay na siya sa tahimik, nag-asawa na. Yan ang meaning. Noon yun. Pero ngayon nabago. Ang tawag na pag mag-asawa, lumagay na niya siya sa magulong buhay. Imbis na tahimik. Dapat ibalik natin yung tawag na pag ikaw ay mag-aasawa, lalagay ka sa tahimik. Bakit? Sa tahimik na buhay. Kasi nga po, ang purpose ng pag-asawa, para magkaroon ka ng katuwang, helpmate. Yan ang purpose sa pag-asawa. As written in the Bible, it is not good for a man to be alone. Di ba? From the very beginning, yun ang na-observe ng Diyos kay Adan. Kaya naglalang siya ng babae galing sa tadyang mismo ng lalaki ni Adan. Yan Genesis chapter 2 verse 18. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Katuwang, hindi katulong, katuwang. Baka mamali ninyo yung interpretation ng helper. Di ba? Katuwang sa buhay. Pwede na rin yung katulong. Kaya lang, may negative connotation na pag yung asawa mo, ginawa mo na lang katulong mo sa bahay. Hindi ganon. Katuwang sa buhay. And dahil kayo ay dati dalawa, di ba yung naririnig natin sa naririnig natin sa kasal? Ito, yung naririnig natin sa kasal. Genesis 2:24. For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. So iiwan ng lalaki yung kanyang mga magulang para to cleave unto his wife, para sumama sa kanyang asawang babae, and they become one flesh. Ang ganda ng purpose ng Diyos sa marriage, mga kababayan. Sabi dito, it signifies the profound unity and intimacy of marriage, where two individuals become a single entity in purpose and relationship. Yon ang hindi na fulfill because of psychological incapacity ng lalaki doon sa babae. Kaya yon, annulment of marriage yung binagsakan. Kaya importante, mga kababayan talaga, na kilalanin kilalaning mabuti before mag-asawa. Kilalaning mabuti yung aasawahin po ninyo para hindi na nauwi sa ganitong paghihiwalay, then nasa-sacrifice, naapektuhan pati yung mga anak emotionally, psychologically, naapektuhan yung mga anak, di ba? So yung pag-asawa kasi dapat wag natin gawing laro. Dapat yung dati pa rin, mga kababayan, ang objective natin. For better or for worse, di ba? For richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Kailan, paano? Ganito yung nangyari po. May psychological incapacity. Torture yun, mga kababayan, para doon sa kanyang asawa. Pero ang nakakapagtaka, while it is a torture sa kanyang asawang babae, ang nagpetisyon po yung lalaki. Kaduda-duda. Hindi ba po, mga kababayan? Kaduda-duda itong kwento, yung desisyon ng Supreme Court. Ang nagpetisyon yung lalaki, imbes na yung babae. So, but anyway, napag-usapan natin para maging aral, di ba? At hindi na sana mangyari pa sa atin. Kasi kawawa yung ating mga anak. Pag naghihiwalay yung mga magulang, traumatic yon sa kanilang mga
anak. Ano masasabi po ninyo sa ating topic ngayon? Post your comments mga kababayan. At kung hindi pa kayo naka-subscribe dito sa ating bagong YouTube channel, Life with Dan TM, click subscribe po. That's it mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.